nakakita kami ng apartment sa San Pedro, Laguna. 4-door apartment. At yung huling pinto, bakante. Up and down na unit, 2,500 lang isang buwan noon at 1 month advance, 1 month deposit. May 2 kwarto. Sakto sa amin. Yung isa kay Nancy at yung isa naman sa aming 2 ng pinsan kong si Florence na lumuwas din dito noon para maghanap ng trabaho. Kahit may kalumaan na at mukhang matagal nang di natitirhan, kinuha na namin yun dahil mura. Bago kami tuluyang lumipat, naglinis muna kami at nagpintura para magmukhang maliwanag. Pero sa unang araw pa nang, may kakaiba na akong napansin. Pag-akyat ko sa kwarto namin ni Florence, nakita ko mula sa bintana, sobrang lakas ng hangin. Yung mga dahon ng saging sa labas, parang may sariling galaw. Umiindayog, sumasayaw, kahit hindi naman ganun kalakas ang hangin sa paligid. Tinawag ko sila. Nancy, Florence, hali kayo dito. Tingnan ninyo sa labas, oh. Parang may bagyo. Manghang-mangha din ang 2 sa nakita. Sa tuwing dapit hapon, kapag padilim na, may naririnig kaming malakas na ungol ng matandang lalaki. At sa boses niya, parang malaking tao siya. At para bang may iniindang sakit. Parang naghihingalo. Sa una, binaliwala lang namin yun. Inisip namin na baka sa kalapit na pinto lang ng apartment yun na may sakit. Pero habang tumatagal kami doon, nagiging palaisipan na namin kasi parang palapit na ng palapit sa amin ang boses na iyon. At bakit tuwing tapit-hapan lang namin yung naririnig? Nagsimula na kami noon na matakot, kaya ang ginawa namin ng pinsan kong si Florence, doon na kami natutulog sa kwarto ni Nancy. Habang lumilipas ang mga araw, napapansin din namin ang mga itim na langgam sa lamesa namin. Padami ng padami, na kahit nililinis naman namin palagi, nariyan pa rin pabalik-balik. Kahit ultimong manggang maasim, nilalanggam din. At tuwing umuuwi kami ng gabi, mga bandang 11:30, may tubig sa sahig. Minsan sa kusina, minsan sa hagdan. Mga 2 tabo siguro ang dami. Hindi namin alam kung saan nanggagaling ang tubig kasi hindi rin namin umuulan at wala rin kaming alagang hayop sa bahay. Ang pinsan kong si Florence, na siyang madalas naiiwan sa bahay, sabi niya, pakiramdam daw niya ay may kasama siyang iba sa apartment. Kaya sa takot, 4:00 pa lang ng hapon, kumakain na siya ng hapunan. Tapos, aakyat na